next song, Hymn 99, Face to Face. For our opening song, let's all stand and sing more about you. More about Jesus, what I know. More of His grace, God has shown. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be. Showing the things of Christ in me. More about Jesus. More
His love who died for me. More of Jesus on His throne, riches in glory all His own. More of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace. More of Jesus, more of Jesus, more His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Tayo po yung Diyos amang banal, Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa araw ng Sabat na ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil dinala niyo po kami dito ngayon upang po kayo ay aming sambahin at papurihan. Ama, maraming salamat din po sa buong isang linggo na kami inyong binigyan ng gabay at kalakasan, Panginoon, patnubay sa isang linggo at pagpapala, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa bawat isa po sa amin. Ngayong gabi po, Panginoon, aking po dinadalangin ang araw na ito, gabi ito, Panginoon, nawa itong gabi ito ay mabigyan po kami ng katanungan ng mag-isa, Panginoon, at ano na po yung aming speaker na magdadala po ngayon sa inyong mga salita na si Sis Denise Mateo. Patubayan mo po siya, Panginoon, upang, Panginoon, na lahat ng kanyang sasabihin ay ano pong maunawaan at ano pong magamit sa araw-araw namin po ang buhay, Panginoon. Maraming salamat po at ingatan niyo rin po ang mga kapatiran na papunta pa lamang po dito. Nawa po, Panginoon po ang kanilang mga naisabuhay, kayo lamang po ang nakakaalam, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala kung saan man po kami nakamali. Ang lahat po na ito ay aming dalangin at pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Happy Sabbath po, mga kapatid. Akin pong basahin po ang ating mga participants sa gabi ito. Ang chorister po natin, si She Cabrera. Ang ating opening prayer po, si Sis Janice Dabo. Ang welcome remark po, ito po yung ang inyong lingkod. At ang ating special song ay ang Cross Bearer Care Group. Ang closing prayer po natin is si Sister Yoli Bayula. At ang ating speaker po ay si Ten Matthew. Yan po ang pagkasunod-sunod sa ating programang gabi ito. Tayo po muna ipupunta sa ating prayer band. So, tayo po ay maggrupo po ng 3 or 4 po. Ang ating pong ipagdadasal na ay ang ating ring finger. Ang ating po, ipagdasal po natin ang ating mga kapatiran na nanghihina sa kanilang faith, sa kanilang pananampalataya, ang ating pong mga kasama sa church na hindi na po natin nakikita at yung nag-i-struggle po sa kanilang faith. So, ipagdasal po natin sila. Meron po tayong 10 minutes.
deep. How precious is that grace appears that our first believe. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my strength, the portion be, as long as life endures. Magandang gabi po mga kapatid and happy Sabbath. Kamusta po kayong lahat? Yan po. Bago po ako magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming banal sa katal sa mga langit, Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na muli po kaming nagtipon-tipon dito sa inyong bahay-sambahan. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat sa amin sa buong maghapon at sa mga biyaya na natatanggap namin araw-araw. Panginoon, ngayong gabi ako po ay magbibigay namin sa Panginoon, naway gabayan niyo po ako na ang aking sasabihin hindi po hindi po mga galing sa akin, kundi po mga galing po sa inyo, Panginoon. At may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At kung saan po kami nakasala, Panginoon, patawarin niyo po kami sa salita, sa isip at sa gawa. Ito lamang po ang hiling at dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ang mensahe po na aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa the measure of forgiveness. Ang tanong ni Pedro dito kay Jesus ay pinaka-simple pero napakalinaw. Sinasabi sa Mateo 18 verse 21, Panginoon, ilang ulit kong patatawarin ang aking kapatid kung siya'y magkasala laban sa akin. Hanggang 7 ulit ba? Sa isip ni Pedro, malaki na ang 7 beses. Kasi noong panahon nila, ang turo ng mga rabi ay hanggang 3 beses lamang magpatawad. Kaya feeling niya parang sobra na ang 7 beses. Kaya parang above and beyond na. Pero sinasabi sa Mateo 18 verse 22, pero pakinggan natin ang sagot ni Jesus. Hindi ko sinasabi sa iyo na hanggang sa 7 ulit, kundi hanggang sa makapitong 70 ulit. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na literal po tayong magbibilang hanggang 490. Ang ibig sabihin nito ay ang tunay na pagpapatawad ay walang limitasyon, lalo na kung tayo ay binago ng biyaya ng ating Panginoon. Ibig sabihin po na hindi po ito dapat may kondisyon lamang, hindi po dapat may hangganan, at hindi ito dapat nakabase lang po kung ano po yung nararamdaman natin.
Ginamit ni Jesus ang parabol ng isang hari at isang alipin na may utang na hindi niya kayang bayaran. Sa talinghagang ito, makikita natin ang tatlong malaking katotohanan. Una, napakalaki ng utang na pinatawad sa atin ng Diyos. Yung kasalanan natin sa Diyos ay hindi maliit. Hindi lang po siya simpleng pagkakamali, kundi po parang napakalaking utang na hindi po natin kayang bayaran sa Kanya kahit anong gawin po natin. Kahit gaano man po tayo kabait, kasipag, hindi po sapat yun para magbura ang ating kasalanan. Pero dahil sa awa at biyaya ng ating Panginoon, pinatawad niya tayo kahit hindi po natin deserve yung kapatawaran na yun. Pangalawa, ang pinatawad na tao ay dapat marunong ding magpatawad. Kung tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon sa napakalaking kasalanan, dapat marunong din po tayo magpatawad sa iba, lalo na sa kung maliit man na pagkakamali laban sa atin. Pangatlo, ang unforgiving spirit ay sumisira sa puso at sumasalungat sa biyaya ng Panginoon. Kapag hindi po tayo nagpapatawad, napupuno tayo ng galit, sama ng loob at pride. Unti-unti po nito sinisira nito ang puso natin at nawawala po tayo sa pananampalataya. Sa ating pong point 1, sa Mateo 18 verse 27, sinasabi dito na ang hari ay naawa, pinalaya siya at pinatawad ang kanyang utang. Ang alipin sa kwento ay may utang na 10,000 talents. Sa panahon nila, sobrang laki nito, parang utang na hindi mo kayang bayaran kahit buong buhay ka man magtrabaho. Pinapakita nito na ang kalagayan natin bilang isang tao sa harap ng Diyos, hindi lang tayo nagkakamali paminsan-minsan, tayo ay makasalanan na may utang na hindi po natin kayang bayaran yon. Kahit gaano tayo kasipag or kabait or ka-religious, hindi nito kayang burahin ang kasalanan natin. Ang hari ay naawa, hindi niya siningil, hindi niya pinarusahan agad, sa halip pinatawad niya ang utang, buo at walang kapalit. Ito ang larawan ng ating Panginoon. Tayo ay may utang na hindi natin kayang bayaran, pero dahil sa kanyang awa at biyaya, pinatawad niya tayo at sa espiritual na kahulugan na si Jesus ang nagbayad ng utang na hindi natin kayang bayaran. Ibig sabihin po nito, buhay tayo ngayon dahil hindi sa sarili nating kabutihan, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Sa awit 130 verse 7, sinasabi dito na, sapagkat ako'y puno ng habag, sa kanya ay may saganang pagtubos. Dito na ang Diyos ay puno ng habag o mercy at sa kanya ay saganang pagtubos. Ibig sabihin po nito na sobrang laki ng kapatawaran at pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali natin, mas malaki pa rin ang awa ng ating Panginoon para magpatawad at maligtas niya tayo. Unang Juan verse 11, sinasabi dito na kung gaanong minahal tayo ng Diyos, tayo rin dapat ay magmahalan. Kung paano po tayo minahal ng ating Panginoon na walang kondisyon, ganun din rin po tayo dapat magmahal ng ibang tao. Dahil in love at pinatawad tayo ng Diyos, dapat din po tayong maging loving at forgiving sa ibang tao. Sa chapter na ito ay napakalinaw mga kapatid na ang kapatawaran na natanggap natin ay bunga ng habag ng Diyos sa atin. Hindi natin deserve ito, pero binigay niya tayo ng pagkakataon para patawarin at ang forgiveness ay hindi gawa ng mga mereto ng tao. Ito ay bunga ng divine mercy. Kapag nakalimutan natin ang laki ng utang sa Kanya, madali maging matigas ang puso natin sa ibang tao. Pero kapag naalala natin kung gaano tayo pinatawad ng Diyos,
mas naging humble tayo, mas nagiging mahabagin tayo, mas naging marunong tayong umunawa sa kahinaan ng ibang tao. Ang taong tunay na nakakalam ng days ay hindi mapagmataas at hindi siya mabilis manumbat. Kung hindi ako inawaan ng Diyos, wala rin sana ako ngayon. Sa ating point 2, ang pinatawad na tao ay dapat marunong din magpatawad. Sa Mateo 18 verse 33, hindi ba dapat na naawa ka rin sa inyong kapwa alipin? Gaya ng pagkaawa ko sa iyo. Sa verse po na ito mga kapatid, ang awa na natanggap natin ay may kasamang responsibilidad kung tayo ay pinatawad, inasahan din na magpatawad rin po tayo. Hindi pwedeng tumanggap lang po tayo ng mercy, kailangan marunong din po tayong magbigay sa iba. Ang parable na ito, yung servant na pinatawad ng hari ay lumabas at ang unang nakita niya ay isang kapwa niya alipin na may maliit na utang sa kanya kung ikukumpara sa utang niya sa hari. Mga kapatid, ito ang larawan ng puso na tumanggap ng mercy pero hindi marunong magbigay ng mercy. Ang taong ito ay nakalimot sa bigat ng sariling utang, nakalimot siya sa awa na natanggap niya. Kaya nung siya naman ay may pagkakataong magpakita ng awa, naging marahas siya. Ang warning ni Jesus, ang hindi marunong patawad ay parang taong tumatangging paniwalaan ang sariling kapatawaran. Sa Colossus 3 verse 13, sinasabi dito na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ay magpatawaran kayo. Ang paraan ng pagpapatawad natin ay hindi po dapat katulad ng sa Panginoon, hindi base sa kung deserve ng tao, kundi base sa kung paano tayo pinatawad ng buo at may awa at walang panunumbat. Sa unang 1 verse 11, kung ang Diyos ay gayon na lamang ang pag-ibig sa atin, mararapat din tayong magmahalan. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin na walang dahilan kung bakit dapat tayo magmahalan at magpatawad sa iba. Kung tunay po nating naramdaman ang pag-ibig niya, makikita ito sa actions natin, lalo na sa pagpapatawad sa kapwa. Sa Lucas 17 verse 3, kung sinasabi dito na kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. Ibig sabihin po mga kapatid dito na ang pagmamahal at ang pagsasabi ng totoo kapag may mali, hindi natin ito binabaliwala. Inaayos natin ito para sa ikakabuti ng tao, hindi para siya saktan, kundi para siya matuwid. 2 Timothy 4 verse 2, ituwid mo, sawayin mo, hikayatin mo. Ibig sabihin po mga kapatid, ang approach natin ay balance. May koreksyon, may pagsaway, pero may encouragement din. Hindi lang puro puna, may gabay at pag-asa rin. Ibig sabihin po, ang tunay na Christian's forgiveness ay may truth plus mercy. Hindi lang love, may holiness din. Hindi lang kindness, may righteousness din. Mga kapatid, sa pamilya, sa church, at sa barkada, at sa trabaho, napakarami nating pagkakataon para magpatawad. Ibig sabihin po, araw-araw tayo may pagkakataon na i-practice natin yung forgiveness, hindi lang sa malalaking sitwasyon, kundi lalo na sa maliliit na bagay. Minsan, ang sakit hindi naman galing sa malalim na kasalanan. Minsan, galing sa hindi ka pinansin, may masakit, may hindi natupad na pangako, may nagkamaling words, or may taong hindi nakaintindi sa'yo.
Sa simpleng bagay po na ito, kapag pinatagal po natin na naging mabigat kahit maliit, kapag iniipon, nagiging dahilan ng lamat sa relasyon. Hindi lang po ibang tao ang nasasaktan, tayo rin. Ang galit at poot ay unti-unting kumakain sa puso natin. Ang forgiveness ay hindi lang lagi madaling gawin, pero ito ay tanda na ang grace ng Diyos ay buhay sa atin. Kapag nagagawa mong magpatawad kahit mahirap, hindi iyon dahil malakas ka, kundi dahil kumikilos ang biyaya ng Diyos sa puso natin. Sa ating pong point 3, ang unforgiving heart ay sumasalungat sa grace ng Diyos at sinisira ang sariling kaluluwa. Sa Mateo 6 verse 15, kung hindi nyo patatawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsuway, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga pagsuway. Mateo 18 verse 34 verse 35, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin makakasalo sa kapatawarang ibinigay sa iyo. Ipinapakita nito na ang unforgiving heart natin ay may consequence. Dahil hindi dahil gusto kang parasahan ng Diyos, kundi dahil ang hindi pagpatawad ay naglalayo sa iyo sa daloy ng kanyang grace. Kung tinatanggihan mong magbigay ng awa, parang tinatanggihan mo rin ang awa na natanggap mo. Ang unmerciful spirit ay delikado dahil pinatigas nito ang puso habang hindi ka nagpapatawad, lalo kung nagiging manhid ka sa awa at pagmamahal. Sinisira nito ang relasyon kahit pamilya, kaibigan, o kapwa, nasasaktan at nasisira dahil sa kinikimkim na galit natin. Inilalayo nito tayo sa karakter ni Kristo. Sa Roma 8 verse 9, kung ang sinuman ay walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ang tunay na Kristiyano ay may spirit ni Kristo at ang espiritong iyon ay marunong tayong magpatawad. Sa Filipos 2 verse 1-5, magkaroon tayo ng isang pag-iisip, magkaparehong pag-ibig at huwag gumawa ng anuman sa pamamagitan ng pagmamataas. Ang unforgiveness ay kadalasang galing sa pride or pakiramdam natin na palagi tayong tama pero o hindi ko siya mapapatawad. Pero ang tinuturo ng verse na ito na marunong tayong magpatawad at magmahalan tayo sa isa't isa. Ang taong nagpapatawad ay hindi mahina, siya ay malakas sa biyaya. Hindi siya natalo ng pride, hindi siya inalipin ng resentment, hindi siya pinaikot ng bitterness. Pero ang unforgiving heart, lagi may listahan ng kasalanan ng iba. Lagi may alaala ng offense, lagi may karapatang magtampo, lagi may dahilan para hindi ka makipag-ayos. Ito ang babala ni Jesus, ang taong ayaw magpatawad ay pinipiling isara ang sarili sa kapatawarang natanggap niya. Sa chapter po na ito mga kapatid, malinaw na sinasabi ng na ang the measures of God's forgiveness ay should be the measure of our own forgiveness. Ibig sabihin po na ang kapatawaran ng Diyos sa atin ay hindi po sukatan ng ating pakikitungo sa ibang tao. Kung ang Diyos ay pinatawad tayo ng malaki, paano natin may pagkakait ang maliit na forgiveness sa kapwa natin? Hindi ibig sabihin nito na agad-agad mawawala ang pain, pero ibig sabihin nito na hindi natin hayaang ang pain ay magdikta sa ugali natin. Ang forgiveness ay desisyon na sinusuportahan ng grace. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, malinaw na ang mensahe ng measure of forgiveness ay
hindi maliit ang kapatawarang tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Ito ay napakalaki na hindi natin kayang masukat, hindi natin kayang bayaran sa sarili nating kakayahan. Dahil dito, inasahan natin na ang puso na tunay na nakaranas ng ganitong biyaya ay magiging handa rin magpatawad sa iba. Ang pagpatawad ay hindi lamang isang utos o doktrina na alam natin sa isip. Ito ay isang buhay na patuloy na biyaya ng ating Panginoon ay siya ay gumagawa sa ating puso. Kapag tayo ay papatawad, pinapakita natin na naunawaan natin kung gaano tayo pinatawad niya at ngunit kapag pinili natin magtanim ng sama ng loob, unti-unti nitong sinisira ang ating kalooban at inilalayo tayo sa biyaya na minsan natin hindi tinanggap. Sa araw-araw nating pamumuhay ay ang pagpapatawad ay nasusubok sa iba't ibang relasyon, sa pamilya, sa asawa, sa kapatid, sa kaibigan, at maging sa loob ng ating iglesia. Minsan mas mahirap pang magpatawad sa mga taong malalapit sa atin at sa mga taong hindi nating maintindihan, ngunit dito nasusukat ang ating pagiging tunay na alagad ng Kristo. Kung kaya natin magpatawad, hindi dahil deserve nila, kundi dahil pinatawad tayo ng Diyos. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong binago ng habag ng ating Panginoon. Pusong hindi na alipin ng galit, kundi malaya na sa biyaya. Huwag po natin kalimutan na ang pagpapatawad ay hindi para lamang sa iba. Ito ay para sa ating sarili. Kapag tayo ay nagpapatawad, pinapalayan natin ang ating puso mula sa bigat na galit na hinayaan nating maghari ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa bawat pagkakataon na to ay nasasaktan o nagkakasala ang iba laban sa atin, piliin nating magpatawad hindi dahil madali, kundi ito dahil ito ay sa ilalim ang puso ni Kristo sa atin. At yun lamang po mga kapatid ang aking mensahe ngayong gabi. Isabat po. Okay, let's pray. Ama namin sa mga langit, Panginoon, turuan niyo po kaming maging mapagpatawad tulad niyo. Alisin mo po yung anumang galit, sama ng loob, bitterness, at unforgiving spirit sa aming puso. Bigyan niyo po kami ng pusong marunong umunawa, marunong magmahal, at marunong magpakita ng awa sa ibang tao. At kung may taong nasaktan kami, Panginoon, tulungan mo kami magpatawad. Kung may kailangan kami gawin, gabayin niyo po kami, Panginoon, sa tamang paraan. Kung may kailangan kami sawayin, gawin namin ito ng may pag-ibig at katotohanan. Pero huwag mo pong hayaang manatili ang puot sa aming puso. At ito lamang po ang hiningi at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
dakila at mapagpala namin Diyos na tahanan na nasa kalangitan. Patuloy ka namin pinapapurihan, Panginoon, sa mga oras na ito at patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong paggabay sa gawain ito hanggang natapos, Panginoon, ay kay kasama namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming natutunan sa pag-aaral namin sa gabi ito, Panginoon, kung paano mo kami tinanggap sa amin, paano mo kami pinatawad sa aming mga kasalanan, kung paano mo kami tinubos sa aming mga pagkakamali at pagkakasala, kung paano mo kami pinatawad. Ganon din po, Panginoon, kung paano mo pinaunawa sa amin na paano mo sa amin pinaunawa, Panginoon, na hindi namin tulubos paunawaan ang biyaya ng iyong kapatawaran kung hindi kami matututo magpatawad, kung hindi namin lubos na naunawaan kung paano mo kami pinatawad sa aming mga kasalanan. At patuloy mo sinasabi, Panginoon, sa aklat ng Mateo 18:21-22, na sabi ni Apostle Pedro na makailang beses mong patawarin na nagkasala. Ang sagot ng Panginoon na makapitong beses mong patawarin na dapat na patawarin na nagkasala, Panginoon, sapagkat, Panginoon, sinasabi mo na walang limitasyon ang pagpapatawad, kundi ito po ay lifestyle na pagpapatawad sa aming buhay bilang Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga natutunan sa pag-aaral na ito, Panginoon. At manarito po, Panginoon, ang aming mga prayer request at kahilingan na pasasalamat, Panginoon, sa mga nakasulat dito, Panginoon. Batid mo po, Panginoon, kung anong mga nilalaman ng aming mga kahilingan at pasasalamat. Naway, patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay, sa aming pag-uwi. Ingatan mo po ang bawat sambahayan na kami makauwi ng ligtas sa aming tahanan. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.